Radyo Ultra. At oras 5 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-ana. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagasalamat mga gala, kumusta mayong hapon kaninyo ang palibot din sa ato sa syudad, Dakbayan sa Cagayan de Oro, alum-om, no? O siguro mausab diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit. Resulta ni sa gipaabot nga weather disturbance nga mga more than 900 kilometers pa man kunuto, pero naapektuhan na tao gamay. Pero di ta makatugan sa mga detalye kay dili man ni ato ang linya ang makasulti nini mga to ang mga tinugyanan sa buhatan sa pag-asa. Ug mag-uwan wala gitay mahimo kay di man nato na dala og cover sa payong, o di ba? May hapon og naminaw mo sa ato nga programa sa Nuda Biritas nganyo kining babati Lunes, Miyerkules ug Biyernes. Karong adlaw katapusang episode sa semana sa ato nga pagpadagan sa programa nga Nuda Biritas. Among dawaton og among i-welcome ang inyong mga pangutana. Ang atong contact number mao ning mosunod, pakilista lang 0926 7702 557. Ang ikaduha nga pwede ninyo sangatan sa pangutana maong 0917-704-3210. Sa Facebook pwede sab no nga among dawaton ang inyong mga pangutana para nga dako ta og agi ba. Ang katuyuan sa maong programa maong pagtabang sa atong mga kaigsunan. Ilabi na katong least fortunate individual nga dili kay sila makasabot o pagtuon nila nga kanang ilahang puyo diha mismo sa probinsya. Wa naging problema nga ilahang masugamak pag-abot sa tukmang panahon. Di nato na matagnaan manggod, no? Ilabi na sa mga gingon ako nga mga ano bang dili sila edukado. Atong admitahon nga naa pa gina ang pipila ka sektor sa ato nga katilingban nga dili pa gyud sila hingpit nga puno sa kaalam. Abot na to ipasabot. So gapahimudsan ang ilang pagka-inosente sa mga manggialamon. Sagad ni gapangitabo part nga tuntuhon silbi ga ilaron sila. And therefore mausahan sila nga di ay imbis nga ilatong katungod, pero wa nila ma-assert ang ilang katungod tungod kay di pud sila kahibaw kung saan nila paggamit ang mga katungod nila. Pues nataho kini nga programa nga Nuda Veritas. Aron singod nga ang mga pangutana nga maduso dinhi ato may sigutan, mo balik diha kaninyo og makakaton kamo. Mao na ang tumong og tuyo to educate and inform sa ato mga kaigsunan diha mismo sa kadaplinan. Kini amo dili ni to serve our own personal interest, kundi is to serve and to benefit sa ato mga kaigsunan nga naa sa mga kadaplinan. Mora may among tuyo nana. O kaloy sa Dios, positibo nga ato mga feedback nga nadawat, lipay sila kay nakakaton sila, daghang mga nibaw-an nilang mga butang. Thank you so much for that feedback. Alright, dito maglangan unahon na to kining ni adiri sa 0926 bag-o pa ni abot part. Nuda Biritas, Sir, mangutana unta ko among gikasuhan ang nakasulod sa among yuta. Karon sir, alang-alang inyo makanang yuta, di ba? Karon sir, hapit na magduha ka buwan, wala pa sila nakareply sa korte.
Sir, unsa may resulta ana sir? Pwede pa ba sila paka-reply sa korte sir, no? Actually ang problema sa pag-reply dili mo problema sa sender, no? Problema na ni sa kining inyong gisumbong. Ilan na nga problema. Now, ang pangutana nimo kay wa man mag-reply sa korte, unsa may resulta ana sir? Ang resulta mao ni nga advantage nimo ni kay madali ang pagresolbar sa kaso kay wa man siya mag-reply. So unsa may buhaton? Ang imong abogado nasayod na nini unsay mga maneuver nga angay himuon. Ang usan ini nga klaro para ma-resolve sa labing dali nga panahon ang pagsulbad sa kaso nga wa mag-reply ang inyong i-filean nga kaso. Resolbahon mag-file og motion ang abogado nimo, mag-file og motion dito sa korte nga motion to resolve sa mao nga napinding nga kaso kay duha naman ka buwan. Ang usually kung padadaan ang respondent, no, kung padadaan sila og notice, ilabi na ko naa panalitay invitation po sa korte, usually doon ay certain period of time nga igahin para kanila within which mangita sila pagi sa pag-reply sa order gikan sa korte. Kung dili, waiver na dayon kana. So unsa may epekto sa waiver kay wa man sila mag-reply? Ang epekto ni ana base sa motion nga i-file gikan mismo sa among abogado, resolbahon kana sa korte. Ug dako kay chance nga kamo ang mabenefisyuhan sa pag-resolve. Tungod kay ang ebidensya nga silipon sa korte mao katong ebidensya nga inyong gi-file. Ug wa na siya di na kinahanglan maghago pa siya og huwat kay na-prescribe na ang panahon sa paghuwat sa mao nga tubag. So ang ebidensya nga iniyang i-appreciate katurang inyong gipresentar nga ebidensya. And so normally kung mao na dako nga chance nga favorable ang mao nga decision. Favorable kana nga decision sa inyo. Kay ang tanan ninyong gi-attach nga mga ebidensya tuaman, so doon na taas dako nga opportunity on the part of the judge to review all the necessary evidence submitted by you. So bahala ng abogado ni ana. Kung di sila mag-reply 2 months na waiver na kana. Murag dili sila gabali-bali, dili sila interesado. Normally, ang abogado unta nini mangayo mag-motion to extend the period to reply or to answer sa mao nga gi-require sa korte. Pero murag sa tono sa imuhang pangutana, mura og wa gyud magbali-bali kay duha naman ka buwan. Usually 15 days or that's the maximum nga ipatubag sila, no? Kung panalitan apikis panahon kay nagsakit ang mao nga sinumbong, ang abogado magsuwat magpahibaw man sila nga extension, motion to extend the period sa pag reply or pagbalo sa mao nga order gikan mismo sa hukmanan. Gikan ni Oliver Ampong Nalwal, Daminaw Meron Sir Frank ni Junjun Macas og subli happy birthday Arnel Galagala nga idol ni Junjun Macas. Okay? Sige, salamat kayo ha. Suri-suroy ni Libs Motovlog. Ano na siya pangutana? Ang akong pangutana sa Frank, unsay pwede ikaso aning nakautang sa imo unya di na gabayad pati sa social media giblock naka. Wala ka. Dili lalim mangita sa kwarta unya itiway ra. Correct. Itiway ra. Itiway ra nila. Nakautang siya og 10,000 og 3 years na wa na magbalik-bali og bayad unsay mga lakang ani. Alright, paminog maayo ha kay criminal ni nga kaso, no? Pwede nimo ma-filean og estafa. Oo. Kung nakaisyo siya og post-dated check, nakaisyo siya og cheque pananglitan nga gi-post date niya, wa ma-comply gyapon niya ang maong obligasyon, no, to fund the check. Doon na sila nga criminal nga kaso nga tumagon, and this is BP 22.
So magpili ka lang na. Pwede ba Sir Frank duha ka mga kaso idungan? Pwede. Pwede na siya filean og estafa unya ang ikaduha nga kaso BP 22. Sa estafa criminal maning nga aspect sa atong inato sometimes na mga tana unsa bay meaning ipasabot sa estafa. Ang estafa sa atong inato nga pagsabot part giilad ka swindling silbi. Na deceit ba? Na tikas. Maro ginagmay. Kung kini nga elemento naa deceit, no? Giswindol ka, so pasado ka gyud sa pag-file og kaso nga estafa. Himuan na, no? Himuan na sa labing dali nga panahon. Okay, 10,000 dako-dako na ni nga sapi part. 10,000. All right. Now I am just wondering whether or not this case has to be passed first within the barangay nga level, no? Kung na-file lang nimo unya jurisdictional magod ang pagpasa nato sa kaso diha mismo sa barangay. Ipasa kuno usa na diha sa barangay. Alright. Kung napasa unya mao lang gyapon wa mo tungha, so waiver na pud kana on the part sa imong gipaninglan. Mangayo ka og CFA certificate to file action. Okay? And so paghuman na mag-file ka og complaint, no? Complaint affidavit nga nangutang nimo ni unya gasaad nga mao nang panahon na magbayad, pag-abot sa tukmang panahon wa magbayad, unya sige kang follow up og paningil, gipasaligan ka nga magbayad pero wala gyapon. I-state na diha sa imong affidavit. Estafa ra ba ni? Ang bot na ko ipasabot mao nga pwede siya ato ipatanggong sa presuhan kay criminal man nga kaso ang estafa. Ha? Sige. Mo man na usahay god sobra atong pagsalig ba. Unya nakasilip siguro nga nakadaog man siya og kuano kining suertres akong bayloan og kwarta. Mana siguro ang kakitabo. Gikan ni Mang Fee Mondia, good PM Sir Frank. Yes sir, alumom sa dinhi sa bukid. Pero nahuman ako sa akong daily routine. Thank you Lord. Yung pagpamahog sa iyong mga hayupan, ambot niya nga ipasabot niya ini. Inaron siguro Mang Fee, bugnaw na diha, kaya dayo ng kangit-ngit, dayo ng kahaponon. Mang Fee, sa iyong masilingan diha, good afternoon. Salamat kay kanunay gid siya nga gusto po siya nga makakatuon unsay mga importante nga mga butang nga atong gahisgutan dinhi. Rodney Rock'n'Roller doon na siya pangutana si Frank pila ka tuig mapreso og piyansa kini mga tao nga makasuhan og pagpananggab og voyeurism. Dili ko familiar og pila ka tuig kay bag-o man nga balaod. Labing minus akong tan-aw nini nga gibugaton sa kaso presyon correctional or 6 years. Diha ko to ga-range lang ni ana, no, ga-range lang ni ana. Mahimo man nga presyon correctional nga medium to kining sa taas nga level to minimum sa kay ang sunod nini nga taas-taas nga silot gikan sa presyon correctional mao man ang presyon correctional 6 years, so 6 years maabot ni, so mahimo ni nga maabot sa taas. Kadiyot lang ha ako nga dumdumon ang mao nga kay kun panalitan Aristo Mayor, no, Aristo Mayor kun wa ko masayop, no, so kana nara diha na basta kay taas-taas ang silot nini, taas-taas ang silot kanang pagpananggab. Labon ako gahukas-hukas ako sa mag-backlight des kalsada, wa may ga sunod-sunod lagi nako. Kaysa amuang barangay nauso ning mga ingani dili lang masakpan kay managan man basta masapon. Mo ba?
yakidot prison mayor, no? Prison correctional pingon sa prison mayor. Ang prison mayor maximum 12 years. Taas-taas ay ang lamangan ni si Laila de Lima nga gipresyo siya sulod sa kining 6 years and 8 months. Ang lamangan ni siya taas-taas na bina. Bago ning balaod 2020 di ko lang madumduman murag 2012 baka puning or earlier kini nga mao nga balaod. Trubak ni Baka Sir Frank aduna lang ko'y pangutana sa Nuda Veritas kang Duterte Castro isyo. Kung kasuhan si Digong aning grave threat, pila piyansa ani? O kung di siya kabayad, pila po ka years ang pagkapreso? Balakan tao sa kadyotra mag-ay ni, kay grave threats malang ni siya. Ang piyansa ni labing dako ha, basig 50 mil rabangan ni ang piyansa ni. Oo. O grave threats, basin o muna ni gingon ako, aresto mayor. 6 months ang pagkapreso. Okay? Sige. Oliver Ampong Nalual, Nuda Veritas, Sir Frank, unsaon di ay pag-ihap sa abogado aning mga counts bitaw sa cyber libel. Kaya sagad ako madunggan og mabasa sa news na ay 5, na ay 10, na ay 20 counts cyber libel. Unsay proseso ani unsay proseso ani nga kaso sa kada ba litok nimo nga bad words sa usa ka tawo, isa ka count na bana mahimo sa usa ka instance pananglitan karong adlaw nakahimo ka og butang na cyber libel imong pautana, no? Oo. Nakawarak-warak ka mga malicious nga mga pulong, that's one count. Sa usa ka episode. Sunod adlaw issue na pug ka og mga bad words, defamatory statements against a certain individual. That's another count. Alright? Sunod adlaw, balik na sad ka, kay ga-enjoy ka man sa imong istorya. Kanang pagbalik-balik part, malicious ang intensyon na niya, kaya nga nung balik-balikon magyud na nimo. Di ba? Naakagyoy evil motive nga nagpahipi lugar na. Naakay kanagitawag na to og evil nga intention ngano nga imo nang gabalik-balik. So sayon kayo pag-establish nga there exists naa lugar nagpa-timaw ang kaso nga libel kani gitawag og cyber libel. Ang multa ra ba ni ang piyansa ni per count tag 50,000 pesos. Oo. So kung palitan karon maka gatigong gahilom-hilom lang ang maong gilibel nimo. Strategy kana niya. Kay basing ihap na siya abuton ko ni og 100 times. 100 ka libel aron mamatay siya pagbayad sa piyansa. Mag-uul siya gano'n na unsaon niya pagbayad sa piyansa nga tag 50 pesos per count. So kung doon na kay 100 ka mga count sa libel, you multiply that into 50. Mo nang adto niya sa pagpiyansa kun sa cyber libel. Wa pa nailabot sa ordinary nga libel. Alright. Kanusa man mo prescribe ang cyber libel? Okay? Ma-prescribe ang cyber libel 12 years pa. So, kung gilibel ka karon, pwede pa ng piyungan nimo. Dabi karon niabot ang panahon mga 11 years na. 11 anyos na ang mangyapon ni. So na-file nimo ang tanang episode, ang discussion niya sa mga libelous and defamatory statements. Mao din kadto ang imong gamiton og dawaton pa na sa korte sa pag-file nimo or sa fiskalya tungod kay ang kaso nga cyber libel wa pa mo prescribe. So palitan karon, gilibel ka 2023. I-compute nimo na 12 years. Kanusang mo na? Plus 12 years. Niya pag hunahuna nimo nga hapit na maabot ang 12 years or 11 years o 11 months. Sa to pa hapit mag 12 na.
kumpiyansa ka tong kaisyong libel, gakango-kango na siya, no? File ni mo og sumbong, magkirig-kirig yun na siya sa kagool. Nga naman, wa pa man prescribe ang cyber libel nga kaso. So dili angay gyud, dili angay magakumpiyansa. Dili angay magakumpiyansa. Ha? Usahay gud ang ilang paminaw part for lack of know-how. I cannot blame nga magpataka og istorya. Ako di ko katingalan na nga naagi ingon niya na part. Akong i-analysar nga namang ingon ni ini. So eventually it came out nga mao di pod ni. O mao pod di iPod kini. Oy, good afternoon ni Ma'am Elizabeth Basilgo de Dapita sa Lumbia, ni Katrina Max, ni Emmanuel Yuk. Maing hapon ninyo hurot diha. Inot pa sa bunta pulos Tagalumbia. Inot pa sa bunta nga mahimsog, mapiskay kanuna inyong lawas. Ni Kuan sa tanang mga suki na to sa pulso nga may panahon sa pagpaminaw, no? Ni Laila Lynn Balihos, maing hapon ni mo diha, kinsa pa nato nga mga maisip nato nga suki nga mga tigpaminaw nga way bugto. Si Mang Fe, of course. Oo. Sige. Junjun, I hope I answered your question, no? Ikaw ba tong nangutana? Sige. Si Kuande Oliver Ampong Nalwal may tungod sa cyber libel. Dili ni siya kakumpensahan na ber. Oo, may pulpahiyom nimo na kay tan-aw nimo nga ay okay di Pedro akong gilibel mura nagnalimtan niya pero gitiman-an ka. O nag-ihap-ihap na siya mabot nga ni 11 years pakuratan ko ni aron mag-unan is voluntary. Ay nga na magkakita mo. Strategy. Okay? Sige. Kadot lang. Dirita sa 0926 o guwabay murag wala. So sihon na to ang pikas kay basin og naa aya pata diri sa mga walk-in nga pangutana. Be ato sa nga tan-awon kay aron nga walay malaktawan ba kay makapoy na makayo kay magmahay. Sige. Katubang gitudlo nga chairman of the board si Kunsing, daghan na kay nga intriga. Magsulti lang mo interesado mo sa posisyon ni Kunsing. Rodney Rakenrula, Sir Frank, bahay na sa cyber libel ba? Grabe man di ay kadugay ma-prescribe ang pagkaso. Abi kog 3 to 5 years ang pag-prescribe ana. Daw be katong anchorman siging yaw ba unya gikasuhan og cyber libel. Unya kadot naman to. Payaw ba unya gikasuhan og cyber libel. Malubong jud siya sa kabalaka unsaon pagbayad anang mga counts nga mahal ra ba kayo, correct? Munay ang nga tanaw. The purpose of the law is to deter sa mga tao, mga would-be criminal. Wa may laing tuyo na ng maong mga balaod para nga dili mo siaw ba? Aron ma-discourage kining mga tawan na sa pagbuhat. Nag-enjoy man sila. And I cannot blame, as I mentioned earlier, for lack of know-how. Ako na naggisulti. Septem Virgo, Noda Veritas, Sir Idol Frank, bahin ni siya sa franchising. Akong uyuan naghatag og 10,000 sa usa ka kompanya para sa franchise. Karon kay gusto na niya bawion ang iyahang mahatag nga 10,000 kay base sa iyahang review, hinay na daw ang sale sa maong kompanya. 250 ang full price sa franchise. Bali gusto lang niya unta mabalik ang 10,000 na reservation fee. Apan di na ibalik sa maong kompanya ang 10,000. Pwede ba sila makasuhan if di nila ibalik ang kwarta? Anytime pwede. Pero nga akong suggestion, i-review na to ang contract. Basta tagbalik sa contract kung unsay nabutang dito. Makuha ba nato ang reservation fee?
butang dito. Mo bitaw nga every time nga naamoy kontratang pagapirmahan, ang uban god mura bitaw og diretso kuan kanang pirma, pero no, you review that because there are certain provision in the contract which may be advantageous to you and disadvantageous dito sa pikas, or both will be benefited in accordance with the terms and condition of the contract. So ato nang tanahon. So kung panalita na dito sa reservation, nga nag-ingon nga, ang reservation fee pwede iuli kung panalitan ang negosyo sulod sa dili na mga inana, mo to'y masunod. Okay, ang kontrata is the law between the two parties. Balaod na sila nilang duha. Kung panalitan wala dito, then apply the law. Pero kung naa sa provision dito sa inyong kontrata nga pwedeng mauli, kadto mo'y prevailing law nga angay pagasundon sa duha ka mga hingtungdan. Okay? Sige. Sunod nga pangutana. Dito lang ha. September Virgo, Noda Veritas. Bahin ni sa franchising. Amana, ako na ning natubag si September Virgo. Kana mga franchising, careful mo na kay dili na madala og memorize. Naagi kontrata na sa mao nga franchise. Kunya kung panalitan doon ay mga butang nga di nyo masabtan, ipabasa na sa inyo mga amigo. Unsa man do. Magpirma ka nini? Kuyaw ka ni, oy, butang diri nga kada buwan ang imong manok nga Bisaya ihawon. Grabe kayo, disadvantageous. Di ba? Ingon na kung panalitan di mo magkasinabot, ayaw og perma sa contract. Okay? Sige. Ino na lang kasimple. Sige, huwatan na kung dugan yung mga pautan na, dili di ay mga walk-in ka question. Tugog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Diyot lang ha, kay akong iduot sa ning cellphone ako. Basig doon ay pangutana. Balikan na to ang 0926. Okay. Diyot lang ha. May nakamarka god. Basi Noda nalagi, Noda Veritas. Noda Veritas. Good PM, Sir Frank. Malaybel ba ako? Malaybel ba ako nagitikasan man ako sa ambay? Unsa man ning ambay? Basta kay ambay. Sa ambay namo nga wala ako mabahini sa insakto og nakasulti ako sa ambay nga dili mo makayuta kung wala ka magpabuntis sa akong kapatid. Hoy! Unsa din makapagpiyansa ba ako og pila ang price? Kadyot lang. Unsa may imuhang kining kaso? Malaybel ba ako na gitikasan man ako sa ambay namo nga wala ko mabahini sa insakto? Kuan na, ma'am, sir, ang libel naglambigit kini sa defamatory statements. Naay mga pamahayag nga nagpakaulaw o nagdaot sa imong katungdanan. That's the time nga ma-apply ang libel. Na ikaduha, ang pinaka-importante na nga maisip nga dunay libel, no? Kon unsa man asa man ning dapitan na hitabo. Kay kun panilitan nagatubangay lang kamo, unya nagburas kamo istorya way tihik-tihik, walay libel may tabo diha. Kay ang libel gakinanglan og publicity requirement. Mo nang kasagaran ma-filean og libel, mao ang mga broadcasters kay nag-publish man sila, nagpublikar man sila. Unya ang publicity usa na sa essential nga requirement nga maka-file ka og kaso batok sa tao nga nagpublikar dala nga pagpakaulaw diha kanimo sa imong kadungganan.
Pero kung nag-atubangay mo, lahi na dili na siya libel. Mahimo nga oral defamation. Mahimo nga slander. Walay libel, magkakaitabo diha. Okay? Sige. Kinanglan ang libel ba? Ay mo katingala nga filean og libel kasagaran mga manunulat, mga broadcaster, kay sila may nagapublikar o sila may gapublish silbi. Timana na to sa balaod nga libel, ang mga elemento diha so that libel will exist nga mahitabo nga naay libel. Number 1, naay defamatory remarks or statements. Amot ipasabot, nagpadayag lugar, gipakaulawan ka, defamatory statements. Okay? Unya dayon, ang ikaduha nga essential nga element nga na-mention ang ngalan sa taong gipakaulawan. Panalitan karon Pedro. Kini si Pedro, etc. So, kay naa may etc. Abot unsay mga pulong dito nga mga libelos, unya na ilhan nga ngalan nga Pedro, delikado ka malibel. Alright. Ang sunod nga gatanawon sa atong balaod sa libel, kung malisyoso ba ang ihang gipanulti. Okay, sa balaod, doon ay presumption of malice always, all the time, ilabi na sa libel. Nga, presumption of malice, ha? Sa to pa, ikaw nga filean og sumbong nga libel, managang kagyod nga kaning imong gihimo, dili malisyoso. Aro nga di ka malibel, aro madismiss ang kaso nga libel. Karon, kabaynti ka gabalik-balik, sunod maon lang yapon ang istorya, malicious na. So, angayan ka isumbong og libel. Alright. Ang pinaka-importante sa tanan nga elemento sa libel, publicity. Pero kung ga-istorya lang mo, buras ka og istorya, ikaw ka na mo, kini mabahog ilok, nana lugar, no? Kamo ramang duha. Ang publicity is another instance. Why? Because it is presumably nga ang imong gipanulti nga gibugwak nimo og mayo diha sa imong programa, kinatibuk-an nga katawhan na kadungog. That's why publicity is very important sa kaso nga libel. Akong timan akong ipasabot kaninyo nga naatay duha ka matang sa libel. Number 1, ordinary nga libel. And number 2, mo ni cyber libel. Ang prescription ni kasagaran mag-file og kaso karon part kay uso naman ang social media, ang cyber libel. Na 12 years ang prescription, gadahom ka after how many years nga wala lang dito, wala. Pag-abot sa 11 years, 11 months and 29 days, gifailan ka o sumbong. Does it covered sa law on prescription sa libel? Yes, kay wa pa man dangti og 12 months o 12 years. Na pa may 11 months unya dayon 11 years, 11 months og 29 days. Wa pa man maabot sa 30 or 31. So covered kagyapon. Delikado. Alright, Sir Idol Frank Bahini sa franchising manani, no? Sa Sir Noda Veritas question, naalang ko ipunta na nga gika libugan ako. Kining sa contract sa PBA players ba, makatarungan ba nga ang usa ka player nga i-terminate ilang kontrata sa usa ka team unya usa ka team unya dili sila padulaon sa ubang team o sa gitakdang panahon, sama sa kaso ni Mikey Williams sa TNT nga gi-terminate niya kontrata apan murag 1 year siya bawal dili makadula sa ubang team, which means restricted agent siya. Okay. I like this, no? Kay
daghang kapangutana. Si Mickey Williams gadiman og 2.4 million a month. 2.4 million ka pesos man siguro ang iyang gipangayo nga sweldo sa TNT. Now, dili pa niya na ma-demand because the contract is still living or existing. Gapamilok pa ang contract. You can only make a proposal immediately after the termination of the existing contract or dito sa na-close na sa kontrata nga within that certain period of time na ay negosyasyon himuon, renegotiation. Abot na ito ipasabot nga ang tanan mubalik kita sa contract. Kung unsay tuwa dito sa kontrata, mo itong sundon. Okay? So, ang basin og naa po dito sa provision sa kontrata nga magdula ka. Unya dayon bawal ka makadula sa lain. Gipirmahan man nimong contract. Wa ka man mag-object nga, gentlemen, I do not like this provision, man. This is very disadvantageous to me, man. Wala man. Gipirmahan man nimo. So, you are duty-bound and oblige yourself to comply with the terms and condition of the contract. So, nagpainumdum lang ang TNT. Asa ka naman. Oh, why? Dili na kinang na-explicar because he has the copy of the contract. Niya ang TNT na asay kontrata. Kung gusto siya mag-renegotiate, is it covered? Is that within the allowable period by which si Mickey Williams or ang iyang agent pwede maka-negotiate diri kanato? Kaya kung wala, then I will never entertain any offer, counter-proposal, or further proposal kabahin sa kompensasyon ni Mickey Williams. Si Mickey Williams, na mag-agent nila na. Murabag na maligyag yuta ba, broker. Oh. Hayahay ng mga broker, kanang mga agent sa mga player sa NBA, nauba na 20%. So makakontrata ko og pila ka milyon. John Mar Pajardo. Dako na ang sweldo ni John Mar ba? Sige lang sa ngisi-ngisi. Way libog nga bata. 7-time na himong MVP. Wala na sukat sa history sa PBA part. John Mar Pardo. Si Mickey Williams natong sa Guangzhou, China, katong himo sa Gilas Pilipinas nga team. Magpasweldo siya og millions of pesos. Ang uban libre sa ngalan sa nasud sa Pilipinas. Siya ra kwaon man ta siya. Pero magpasweldo siya millions of pesos. Nagingon ang Gilas Pilipinas, di na ito ni makaya. O niya mahimo kining dautan nga president din sa uban. Kay kung maon ang ato ang sagupon nga practice, mabot ang panahon nga, kapoy man ko, nga naman, kuan kining, laay man, di ko ganahan mo dula. Maintag na ay incentive. Di ba? So mahimo nga dautan nga sumbanan, bad precedent. Kaya mo ingon mo pa dayon tong player. Nga bisag mga misya nga dili ko ang kay kapoy ngano man lagi si Mickey Williams inyong gitugutan. Di ba? So wala gito i-practice. Wala gito i-practice. Thanks to Manny Pangilinan Ramon C. Ang of the San Miguel Corporation. Sila nagkurambos part. Sila nagbayad, nagabaga, tanan sa ato mga players. Dungog nato sa tibok Pilipinas naka-gold. Pero duhara ang mga tao nga responsable nganong nakaabot sila sa Guangzhou, China nadto mga panuna. Manny Pangilinan og si Ramon C. Ang. Grabe, no? Nawala sa Mickey Williams. Ibog sa Mickey Williams. Munang gadiman siya. Naambot og asa na turon siya. Kaya kanang iyang height og dili extraordinary ang abilidad. Adi na balibalihon sa PBA. Kung ikontrata na siya, basin og 5 lang nakadula, paghuman wala na.
Si Ma'am Elizabeth Basilgo, kadiyot lang ha. Si Suri-Suroy man itong nangutana. I hope nga nasabtan ni mo, Suri-Suroy ha. Okay. Si Ma'am Elizabeth Basilgo. Sir Frank, good PM. Asa nako ireklamo kining mo deliver sa billing payment sa water district. Ha? Mo ba nga naman? 5 times nako reklamo sa office nila nga dito na i-deliver ang billing sa water sa likod anang daan nga balay. Daan nga balay paghihapon nila. Sa daan nga balay paghihapon nila i-deliver nga mga teenager ba ang permanente ang mabinlan siguro, no? Teenager ba ang permanente na habilin. Maoperme lang milit og payment kay dugay ihatag sa mga teenager. Okay. Among billing. Hantod karon wala pa gihapon gitransfer sa new owner. Ang pangalan gihapon nakaresibo. Ang pangalan gihapon nako sa resibo. Nakadto ka man siguro water district, ma'am, no? Ireklamo na dito sa silong. Pagsulod nimo, naadiha nagkalalay nga sa billing section kanang mag-receive og payment. Sa wala, bisan mangutana ka lang sa gwardiya, aron matultulan ka, adto dito ipahungaw ang imong mga sentimento. Palihog lang. Unya i-report, ma'am, og bilyako kana sila magtratar, paybaw apog ko. Kay aron pud paybaw na tong ilang dako nga naa pa din nabilin diha nga mga empleyado sa water district mga walay batasan. Paybaw lang ko, ma'am. Adto dito sa opisina sa water district. Duham na kapurtahan sa right side kung magatubang ka. Unya pag humandiha na may gwardya, pasabtang gwardya gusto kong musulod, sigurado nga pasudlon ka. Unya inon nimo nga, sir, naamog ko ko'y reklamo. Asa nako ni i-relay ang mao nga problema. Isumbong dito ang inon nimo, ma'am, nga katulon ako nag-follow up. Mura mag sa primero o isa kaduha, kapila ka ba panalitan nag-follow up. Mura man di og mga bungol tong akong gagistorya, kadi man masabtan nila. Gibilin man lang yapon dito sa karaan. Unya late na ang pag-deliver. Nag-ingon naman ko din i-remarks gayo dito. Hasta ka na imong reklamo pagpa-transfer. Kanang pagpa-transfer, di man na problema. No? Schedule man lang na siguro. Kanang pagbayad, kay naay patong manggod kung maglita og bayad. Mga tarantado ning uban diha. Abi ni mo, ma'am, dagang ay na football diha. Gumikan sa kadanghag. Dili lang. Gumikan sa pagkadanghag. Nayuban diha na football kay gadis-adis. Kay mag-surprise man sila og kuan, drug test. Di madalag layas-layas nila. Kalima naman ko nakaadto, sir. Sige man sila pasalig. Yun lang, hanggang na ako. Si Dasir, Dasir diha nga kanato tag-as pagbuhok karon na upaw na. Nasa silong, nalimtan ako ang first name ni Dasir. Taga Carmen man na. Naka-size meal siguro ni ba. Gusto na ko nga ma-relay na ko ang maong problema. Wala lang ko'y direct contact. Kinsa nga tao imong dadaulan, ma'am. I-text ako kay gusto na ko i-relay na sa manager. I-direct ako ni Oga relay sa manager diya sa water district. Palihog lang, ma'am, ha. Ay kuan kanang gamay lang pasensya sa mga inconvenience nga imong nasinati nining mga panahon na. Diyot lang, ha. Tanaw na to diri sa pikas kay para magbasa na ta sa walk-in na to nga mga pangutana. Ilog sa kabaguhan,
Radyo Ultra. Okay, padayon ta dirita sa walk-in nato nga pautana gikan sa atong mga suki natong tigpaminaw. Alright. Unsay kalainan, Sir Frank, easement right of way o easement of the river or sa suba o diha mismo sa dagat. May sab na siya na ko nakadaginot pag gani siya na siguro property niya sa daplin sa suba or sa dagat, no? Ug abot og asa po niya na hagpat niya ning easement. Ang common nga easement nga ato ang gakadawatan nga mga pautana, easement ni sa right of way. Correct ka, ma'am, sir, nga naatay easement sa river, naatay easement diha sa dagat. Unsa man ni? Ang easement mao ni ang gamay nga allowance o requirement ubos sa atong balaod nga ang ngilit sa mga suba, ibutang talay apel tala ang dagat, no, ang ngilit sa suba kinanglan na ay lugar nga matawag og easement bisan pa nga kanang giingon nga ngilit sa suba titulado nga yuta, kana may uban mga titulado na nga yuta. Pero i-reserve yun ang easement. Now, ang easement, gituyo ka na siya part. Kay that is in accordance with the law. Naibalaod po ingon niya na. Easement. Alright. Usa sa mga intention sa easement, mao, nga panahon na ay mga emergency, na ay bagyo, sama sa netabo sa sindong niyadtong mga panahon na. Awas-awas ang suba. So, unsaon man pag diha-diha ma-maneuver sa atong mga government resources, kung pananglitan, walay easement or lugar nga gigahin para sa mga resources sa gobyerno nga magplastar sila sa ilang mga himan o gamit daplin sa suba. Panalitan na ay ilang disaster control. Di ba? Mag-mount sila o mga PC, mag-mount sila o mga gamit para sa mga emergency. Kung panalitan, giapil siya og kural. Nawala na ang easement. Although it is a private property, but the safety and for the best interest sa atong mga kaisunan, mao gayod ang matuman. So mao na siya ang ingon ako or tubag sa pangutana nga easement diha sa suba. Ang labing minus 3 metros, labing minus. Maximum niya na part magagad sa gidakon sa suba 40 meters. So if you are an owner of that property consisting with more than 40 meters, for the time being panahon sa mga emergency gamiton gyud kana, mo nang gitawag nga easement diha mismo sa suba. Lain po tong easement nga mag-aaway-away pata, maghangyo pata sa atong silingan nga, sir, ma'am, paagian lang ko palihog, ma'am, kay mao maning labing duol nga akong maagian. Di ba? Di ingon de sa silingan nga nato, dili mahimo. Amo ni ngayuta wali sibik bisan kinsa makahangyo na mga isugod ko. Ay nana lugar, no? Lain sa nagbatasan ingon na. Naasay uban nga mga lot owners nga mahinangpon kaayo mo tabang sa uban. Unsa man, adi ay naadi mo na muyo sa likod na lagi sir. Unya wadi mo lain kaagian, wala lagi sir. Adi ni na mo agi. Di ba? Lain-lain big batasan tao. Ay sus, kita pa. Klase-klase sa taong itong ikahibagat diha. So ingon lang na naka simple ang kalahian sa easement sa right of way o ganing dihang easement diha sa mga kadaplinan sa suba. Klase-klase man gud ang atong mga batasan o kinaiya, dili na to masabtan. Diyot lang ha, nakadumdum ko murag doon na ko'y nabiyaan nga pautan na itong miagi na to nga meeting, no? Sa atoa katong good faith, no?
padumdumi lang ko pod kining kung mahimo Monday no padumdumi ko kay ang usa sa akong isgutan good faith man tong atong gisgutan hisgutan nato ang bad faith builder in bad faith kay ang good faith ato namang nahisgutan kaya na may uban magpalamulamo manggod ngunya dayon kadugayan abi nila way tagiya sa amo na ni sa badya bisag nibaw gina siya nga kanang ilahang pagbutang-butang upayag diha dili gud na maila kay hibaw siya nga naitang iya ni ana kanang property ni Ma'am Faye Mundia diyang dapitas bongon ugwa na siya lain taon na magpahimulos ba unya og dili na to mabadlong ang ilang feeling ila na that is builder in bad faith ngano man hibaw silang dili ila so atong hisgutan na no padumdumi lang ko mandipuhon din sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon jud lang ha galibog ko kung sa ako unahon na to dinhi kay ganiro na ko ni para way masayloan. Okay. Sige. Adiyot. Dirita sa lain nga pangutana nga atong hatagan o pagtagad. Kini. Dugay-dugay na ni part. Sir, mag 3 months na kami gikasal. Sir, Frank, may pagkadinalian gamay, tagsa-tagsa kanamo may ginagmay nga butang, yuta nga installment. Wala mi prenuptial agreement. Unsa status sa amuang tagsa-tagsa ka mga butang. Tinuod ba nga makonsider kini nga absolute community of property kay mao'y sulti sa usa sa mga maninoy o maninang. Maninang. Maninay. O maninang man kadumdum ko nang gabaligag maninang. Maninang nana ba? O alright. Ato din klarohon pero 2 minutes naman lang hapit naman alas 3 antak na. Ako lang balikon pagpresentar ang mao nga pangutana ha. Aron makatabang-tabang san mo gunaw ang unsa ba na iya di ay problema. Sir Frank, mag 3 months na kami gikasal. Sir Frank, may pagkadinalian gamay ang kasal selbe. Tagsa-tagsa kanamo may ginagmay nga butang nga yuta nga installment. Wala mi prenuptial unsay status sa amuhang tagsa-tagsa ka mga butang. Tinuod ba nga makonsiderar kini nga absolute community of property kay mao'y sulti sa usa sa mga maninoy o maninang maninay. Okay na lang. Sa atong family code klaro man na may mga klaro diha nga mga provision. Pero unluckily, dili na ko ni ma-expound o mayo karang hapuna tungod lagi kay naabtan man ta sa oras o panahon. And I hope nga by Monday pohon, tigom-tigong biya punta nining atong special class kay para pod sa kasiuran o sa katagbawan sa atong mga bag-o na to, mga bag-o or mga karaan natong sukin natong mga tigpaminaw. Ilabi na ning atong mga vloggers, present kina sila kanunay. Salamat kayo ha. Lang Oliver, lang Rodney Rakenrula, ni Suroy-Suroy, ni Libs Motovlog, kinisikuan sa Junjun Makas nga hayahay kayong pamanpaw ni Junjun kay nakasayas man lugar siya. O muna nga, pero palit kang motor John. Aro nga, biyaan ni muna si Kuan Oliver panahon nga manungas mos bukid. O di ba? Sa ayaw sa Sir Frank kay friend ra ba nako ni si Kuan si kining Oliver ni ako mo sa ning helmet may na lang may na ayaw gyud kumpensa na ng helmet kay malarot na imong buhok ng naghurot Junjun
Sige, wala natin kung panarog oras dili sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. May hapon na lang sa mga lesioners. Sangad sa atong kuyog, karong hapuna, si Ricky Langga, kami magapadumdum di kaninyo nga di nato limtan ang usa ka tinuyo nga programa. Ngayon madungog, babati din sa Radyo Ultra ang programa nga Kalipay nga Mulahutay. Mao ni ang topic, no? Ang Ginoo maghatag og kalinaw sa tao nga mahigugma kaniya. Ang sublion, ang Ginoo maghatag og kalinaw sa tao nga mahigugma kaniya. Kini karong alas 6 ang takna sa kagabion. Nagsalamat sa inyong pagpaminaw, ang kadaugan sa Dios lamang nagagikan. Maayong hapon. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through.